So, type natin motorcycle parts. Gawa tayo ng logo ng motorcycle parts na business. Gamit tayong type tool. I-type natin yung motorcycle parts. Ayan. So, type lang muna natin siya. Balik tayo sa pick tool. Lakayan natin. Ayan. F4 for full screen. Then, type natin ngayon yung pangalan ng business. So, balik lang tayo sa text tool. So, ang shortcut ng text tool ay F8. So, pipindutin lang F8, magiging text tool na. Gamitin natin yung pangalan na Ultimate Ride. Halimbawa, yun yung pangalan ng business ng motorcycle parts. Ultimate Ride. Pili tayo ngayon ng font na sa tingin natin ay babagay. Subukan natin tong font na Avengance. Ayan, ipwesto natin. Igitna lang natin. Okay, ayan. Gitna lang natin siya. Litan natin, ayan, litan natin konti. Ayan, so pwesto lang muna natin. Ayan, so dito muna natin lagay. Palitan natin yung font. Tingin tayo na mas bagay na font. Ito, subukan natin Batman. Ayan. Ayan. So, adjust lang natin to gamit yung pick tool. Ulit. Ayan, click natin pick tool. Then, double click. Ayan, islant natin ng konti. Pwesto natin to sa gilid. Okay. So, mukha namang okay siya dyan. So, dyan muna siya. Ngayon, punta tayo sa internet browser. Hanap tayo ng silhouette ng motor. Gamitin natin yan para may graphics yung logo natin. So, gamitin natin. Type lang natin motorcycle silhouette. Then, may mga lilitaw dyan na options. Hanap tayo ng isa na pwede natin gamitin. Ito, click natin to. Ayan. I-copy paste natin to ngayon papunta sa Corel. So, click na natin, right click, then copy image. Balik tayo sa Corel. Paste natin dito. Right click, then paste. So, F4 natin. Ayan. So, lumitaw na siya. Lagyan natin dito sa ibabaw. Trace bitmap natin yan. So, right click. Trace bitmap. Then, line art. Para maging vector. Para bakatin siya nung Corel. So, okay naman. Mukhang maayos na may pagkaka-vectorized. So, i-ungroup natin at i-weld para maging isang layer lang siya. So, madami siya kasing curves. I-weld natin para maging isang curve lang. Ayan. At burahin na natin yung JPEG. Ayan, kulayan natin ito muna ng black. Ayan. Burahin natin yung bitmap. Delete. At ayan. So, yung pwesto na natin to. I-mirror natin. Flip natin siya. Ayan. Okay. Ngayon, ipwesto natin dito sa may Ultimate Ride. Lakayan natin konti. Ayan. Pwesto natin siya dyan. Ngayon, ano pa ba pwede natin ilagay para mas maganda yung logo? I-wireframe natin. Ano pa ba ang pwede ilagay? So, balik tayo sa Enhance View. Pwede siguro natin lagyan ng box. So, drawing tayo ng box.
click natin dito, then piliin natin yung box, rectangle tool. Then habang naka-shift, click natin yung gawa tayong, habang naka-control pala, hindi pala shift, gawa tayong square. Ngayon, tapat natin siya dyan sa ating ginawang logo. Highlight mo natin to, tapos i-group natin. Ay, sandali. Mali, ayan. Click natin itong tatlo. Then, group natin. Ayan. Ngayon, itong box, i-adjust natin yung corners nya. Gawin natin 50. Tingnan natin kung anong babagay. So, 50. Ayan. Okay, then, ipwesto na natin. Lakihan natin konti. Ulit, yan, click, then, hilahin natin para lumaki. Ayan. Ngayon, ipwesto na natin. Adjust natin ulit yung corners, masyado kasing mabilog. Gawin lang natin 20. Tingnan natin sa 30. Ayan, so mukhang okay na siya sa 30. Okay. Ilagyan natin ng contour, apply. Adjust natin dito. Kapalan natin ng konti. Ayan. Adjust lang natin kung saan mas maganda. Ayan. Okay. Ngayon ay i-break natin yan. Right click, break contour. Okay, ayan na. Then, i-ice na natin yung laman niya sa loob ng box para mas bumagay. So, highlight lang natin tong Ultimate Ride. Ayan, ito. Ayan, ungroup na natin yan. Okay. Tingnan natin kung saan pwede i-pwesto itong Ultimate Ride na mas maganda. Lagyan natin dito sa baba. Ayan, lakihan natin. Click and drag lang sa mouse. Ayan. Okay ba siya dyan? Tingnan natin. Ayan. Pagka mag-design ka, kailangan kasi iisipin mabuti kung bagay yung design eh. Hindi naman maganda na basta okay na, okay na, kailangan maganda. So, pag-isipan natin kung saan natin ipupwesto to. So, tsaka isa pa, pagka mga logo, isang technique, mas maganda pag simple at nandun yung idea tungkol dun sa logo. As long as naiintindihan at madali tandaan yung logo, okay yun eh. So, kung mga itong ginagawa natin, simple lang siya. Pero, madali maintindihan kung ano yung sinasabi ng logo. So, ito. Lagay ko lang itong dalawang box sa ilalim. Yan yung magiging background. Ayan. Tingnan natin kung anong kulay ang babagay. Pili tayo dito ng colors. Ito, okay. Okay itong kulay na to. Ayan. Ito. And so, pwede na siguro natin kulayan itong tatlo na to. Yan. I-adjust lang natin dito yung spacing. Ayan, enter lang natin yung alignment. Sa align. Close na natin. Then, i-group na natin. Ayan. Pwede natin siyang adjust sa kulay. Ayan, kulay white. So, mas maganda contrast ng white kaysa dun sa background na box. So, mas madali siya mababasa. Center lang natin sa alignment. Pindutin lang sa keyboard yung E tsaka C. Then, itong labas naman na box, tingnan natin kung anong kulay ang babagay. Tanggalin na muna natin. None. Tanggalin lang natin yung hairline. At, try natin i-click yung ibang kulay kung saan siya mas okay.
Ayan, so subukan natin kung saan mas bagay. Okay, so mukha namang okay na siya dun sa white. So lagyan na lang natin siya ng contour na kulay black para mas malinaw yung borders. Adjust lang natin to, nipisan natin. Ayan, so gawin nating black para mas malinaw yung yung edges niya. Okay, ayan. Ngayon, so halos okay na. Break lang natin to para maging hiwalay siya na box. Halos yun na yung magiging logo natin. Di naman kailangan komplikado pag nag-design ng logo. Basta simple, malinis tignan at madali intindihin yung nire-represent. Maganda na yun. Ayan. So, halos yun na yan.